10 bilyon. Nagulat si Charlie. Alam niyang mayaman ang pamilya ng kanyang lolo, pero noong bata pa siya, wala siyang ideya tungkol sa pera. Ang alam lang niya ay ang pamilya. Wade ay kabilang sa pinakamayayamang pamilya sa East Cliff at sa buong bansa. Ngunit hindi niya alam kung gaano kalaki ang yaman nito. At sa sandaling ito, nalaman na niya. 10 bilyon ay parang barya lamang. At kung buong pamilya Wade ang pag-uusapan, baka higit pa sa 1 trilyon ang kayamanan nito. Sa totoo lang, sa oras na iyon, malalim ang pagkagalaw ng kanyang damdamin. Pero nang maalala niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, alam niyang hindi rin makakatakas sa sisi ang kanyang lolo at hindi niya magawang patawarin ito. Nakita ni Stephen Thompson ang kanyang pag-aalinlangan at agad na nagsalita. Ginoo, kayo ang tagapagmana ng pamilya Wade. Nararapat lamang sa inyo ang perang ito at sa totoo lang, ito'y para talaga sa inyong ama. At sinabi ng inyong lolo, kung handa kayong bumalik, mamanahin ninyo ang trilyong halaga ng ari-arian ng pamilya. Kung ayaw ninyong bumalik, ang perang ito ay magiging inyong panggastos. O nga pala, ang pinakamalaking kumpanya sa Ardos Hill, ang M. Grand Group, na may halagang 100 bilyon, ay opisyal ng binili ng Wade kahapon. Ngayon, lahat ng shares ay nasa pangalan ninyo. Bukas, maaari na kayong pumunta sa M. Grand Group para sa formal na turnover. Halos hindi makapaniwala si Charlie. Napakalaki ng ipinamumuhunan ng pamilya Wade para sa kanya. 10 bilyong premium card at isang M. Grand Group na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Kahit na maraming makapangyarihang pamilya sa Ardos Hill, ang tunay na hari ng negosyo ay ang M. Grand Group. Walang pamilya ang hindi luluhod sa harap nito. Ito ang emperador sa larangan ng negosyo sa Ardos Hill. Kahit ang pamilya Wilson at pamilya White na nanghamak sa kanya ngayong araw, pati na rin ang pamilya Jones na gustong ligawan si Claire, ay walang sinabi kumpara sa M. Grand Group. At hindi niya inaasahan na ito na pala ay kanya na ngayon. Sa oras na iyon, iniabot ni Stephen Thompson ang kanyang business card at nagsabi, Ginoo Wade, baka kailangan ninyong mag-isip at magpakalma muna. Hindi ko na kayo istorbohin. Nandito ang numero ko. Tawagan ninyo lang ako kung may kailangan kayo. Pagkasabi noon, lumakad na palabas si Stephen. Pagkaalis niya, nanatiling tulala si Charlie. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya ang kompensasyon ng pamilya Wade. Pero nang maalala niya ang lahat ng kahihiyan na tiniis niya sa nakalipas na 10 taon at ang pang-alipusta na tinanggap niya mula sa pamilya Wilson, naisip niyang ito ang kabayaran ng pamilya Wade. Bakit niya tatanggihan? At higit sa lahat, si Aunt Lena ay nangangailangan pa ng 2 milyong piso para sa operasyon at ito'y kagyat na kailangan. Kaya, kinagat niya ang kanyang labi at agad bumalik sa bangko. Magdeposito po ako ng 2 milyon. Swipe ng card, encode ng password, successful transaction. Madaling naipasok ang 2 milyon sa account ng ospital. Pakiramdam ni Charlie ay para siyang nasa ulap. Isa na ba siyang bilyonaryo ngayon? Pag-uwi niya, gulo na naman sa bahay. Si Claire at ang kanyang mga magulang ay hindi na nakatira sa villa ng pamilya Wilson, kundi sa isang simpleng apartment. Pinalayas sila mula nang magpakasal si Claire kay Charlie at nang pumanaw si Lolo Wilson. Sa loob ng bahay, nagagalit na naman ang kanyang biyenan. Charlie na walang silbi. Pahiya naman tayo dahil sa kanya. Kung hindi ka makikipag-divorce sa kanya, palalayasin ka ng lola mo mula sa Wilson Group. Sagot ni Claire, hahanap na lang ako ng ibang trabaho pag umalis ako. Trabaho, singal ng biyenan. Ano bang nakikita mo sa walang silbing iyon? Bakit hindi ka na lang mag-divorce at pakasalan si Wendell? Kung si Wendell ang mapangasawa mo, magiging mataas ang tingin sa atin ng lola mo. Sumang-ayon pa ang biyenan niyang lalaki. Tama, kapag si Wendell ang napangasawa mo, siguradong hihingan ka ng pabor araw-araw ng lola mo. Ngunit matatag ang sagot ni Claire. Huwag na kayong magsalita. Hindi ko i-divorce si Charlie. Matigas ang ulo mo, galit na sagot ng ina. Sa oras na iyon, pumasok si Charlie. Agad silang napatigil ngunit nanlilisik ang mga mata. Tsk! Malamig na sabi ng biyenan niyang babae. Isang walang silbi at nakukuha pang humarap dito. Tahimik na napabuntong hininga si Charlie. Lagi siyang hinahamak ng biyenan niya. Ngunit kung malalaman lang nito na siya na ngayon ang may-ari ng M. Grand Group at may 10 bilyon sa kamay, ano kaya ang magiging reaksyon nito? Pero hindi pa siya handa na ipaalam ang kanyang pagkakilanlan. Matagal na siyang hiwalay sa pamilya Wade at hindi niya alam kung anong panganib ang naghihintay kung magpapakita siya. Mas mabuting magkubli muna. Kaya yumuko siya at nagsabi,
Ma'am, pasensya na po. Nagdulot ako ng gulo ngayong araw. Pero hindi nagpaawat ang biyenan. Gulo? Mas higit pa riyan. Pinapahamak mo ang pamilya namin. Wala ka bang kahihiyan? Bakit hindi ka na lang lumayas sa bahay na to? Agad nagdepensa si Claire. Ma'am, paano ka magsalita ng ganyan? Asawa ko si Charlie. Kalokohan, sigaw ng ina. Wala akong ganyang klaseng manugang. Mas mabuting mawala siya sa paningin ko. Hinila ni Claire si Charlie. Tara na, pumasok ka na sa kwarto. Nagpasalamat si Charlie sa kanya sa pamamagitan ng isang tango at agad siyang pumasok. 3 taon na silang kasal ni Claire, ngunit sa 3 taong iyon, hindi sila tunay na nagsama bilang mag-asawa. Natutulog si Claire sa kama habang si Charlie ay sa sahig lamang. Gabing iyon, hindi makatulog si Charlie. Sobrang dami nang nangyari at hindi niya pa kayang iproseso ang lahat. Bago matulog, nagtanong si Claire. Charlie, kumusta na si Aunt Lena? May natabi pa akong 100,000. Maari mong ibigay sa kanya bukas. Umiling si Charlie. Hindi na kailangan. May nagbayad na para sa operasyon ni Aunt Lena at dinala na siya sa Eastcliff para magpagamot. Talaga? Gulat na sagot ni Claire. Ibig sabihin, ligtas na siya? Oo, sagot ni Charlie. Si Aunt Lena, buong buhay ay puro kabutihan ang ibinahagi. Ngayon, siya naman ang sinusuklian. Nakakagaan ng loob pakinggan yan, sabi ni Claire, sabay buntong hininga. Makakatulog na ako ng maayos. Oh, pagkatapos ay idinugtong pa niya. Pagod na ako sa trabaho. Ang dami kasing problema sa kumpanya. Nagkunwaring nagtanong si Charlie, anong problema? Mahina ang negosyo. Lagi sanang gustong makipag-collab ni Grandma sa isang malaking kumpanya gaya ng M Grand Group. Pero masyado pang mahina ang Wilson family, kaya hindi sila pinapansin. Napatigil si Charlie. Wala bang anumang ugnayan ang Wilson family sa M Grand Group? Napatawa si Claire. Imposible. Ang M Grand Group ay napakalaki. Kahit ang pamilya White na kinabibilangan ni Gerald, halos hindi rin kayang abutin ang M Grand Group. Umaasa si Grandma na kapag ikinasal si Wendy kay Gerald, makakatulong ang White family para makakonekta sa kanila. Tumango lang si Charlie. Kaya pala, desperado ang pamilya Wilson na makipag-ugnayan sa M Grand Group. Ngunit ni sa panaginip, hindi maisip ng kanilang lola na ang M Grand Group ay kanya na. Sa isip ni Charlie, nagpasya siya na una niyang tatanggapin ang M Grand Group at unti-unti niyang tutulungan si Claire gamit iyon. Sobra siyang inaapi ng pamilya Wilson at bilang asawa nito, tungkulin niyang tulungan si Claire na magkaroon ng mataas na katayuan. Claire, magkaiba na ang asawa mo ngayon. Hindi ko nahahayaang maliiting kanila. Gagawin kong lumuhod sa harap mo ang buong pamilya Wilson.